Makikita ang kanyang ama na nakaharap sa kanyang computer, mabilis niyang pinipindot ang keyboard ng kanyang computer. Galit na galit siya sa chairman ng Taejong Group, dahil sa ginawa nila sa kanya, bilang ganti hinak niya ang buong server ng kumpanya ng Taejong Group. Pagkatapos ay makikita sa kanyang mukha na matagumpay niyang natapos ang paghahack sa buong server ng Taejong Group. Habang pinupunasan niya ang kanyang pawis, bulong niya sa kanyang isipan. Sisiguraduhin kung malalaman mo kung sino ang iyong ginulo. Lumipat ang eksena sa gusali ng Tejas Sports. Sa loob ng gusali ng chairman, makikita ang isang malaking speaker habang ito ay tumutugtog ng isang musika. Makikita ang chairman na nag-e-enjoy sa pakikinig ng musika, habang may hawak siyang isang tasa ng kape. Humigop siya ng kape habang mainit pa at tila napakasarap ng kanyang pakiramdam. Habang tinatamasa ng chairman ang sandali ng kapayapaan at katahimikan, biglang pumasok ang secretary sa kanyang opisina, sumisigaw dahil meron daw malaking problema, na ikinagulat ng chairman. Kaya pinagalitan niya ito, at sinabi ng chairman kung hindi ba siya marunong kumatok. Bakit nanggugulo siya sa umaga? Kaya malakas na sinabi ng secretary na ang server ng kumpanya ay biglang na-shutdown. Kaya tinanong ng chairman kung ano ang ginagawa ng team ng IT. Kaya agad na sinabi ng secretary na kahit ang lahat ng computer ng IT team ay na-shutdown din. Kahit ang kanilang portals ay na-down din. Kaya nagulat ang chairman nang makatanggap ng balita na dumarami ang mga kahilingan sa refund mula sa sales link. Pagkatapos ay biglang tumunog ang kanyang telepono sa kanyang desk. Kaya agad na pinindot ng chairman ang button ng telepono para sagutin ang tumawag. Kaya tinanong ng chairman kung bakit siya tumawag. Kaya biglang sinigaw ng isang empleyado na nasa kabilang linya ng telepono na inuulat na merong malaking problema. Kaya malakas na sinigaw ng chairman kung ano ang nangyari. At sinabi ng empleyado na nasa kabilang linya na nakatanggap sila ng tawag mula sa bangko, at sinabi nila na ang ating mga accounts ay na-freeze. Kaya biglang nanlaki ang mata ng chairman nang marinig niya ang sinabi ng kanyang empleyado. Kinagabihan sa ilalim ng maliwanag na kabilugan ng buwan. Sa kanyang opisina, ang chairman ay nakaupo mag-isa at tila pagod. Tumutulo ang mga pawis sa kanyang mukha, sa dami ng kanyang iniisip, hindi niya na alam kung ano ang gagawin. Biglang bumukas ang pinto, sa dami ng kanyang iniisip, hindi na siya nag-abalang tanungin kung sino ang pumasok. Bagkus sinabihan niya ito kung mayroon na bang sign para malutas ang kanilang problema. At dagdag niya pang tanong kung ano pa ang sinabi ng bangko. Nang makitang hindi sumasagot ang kanyang kausap ay agad siyang lumingon para tingnan ito. Bigla siyang nagtaka, dahil hindi pala ang kanyang tauhan ang kanyang kausap, sa harap niya ay makikita ang isang babaeng assassin na galit na nakatitig sa kanya. Kaya tinanong ng chairman kung sino ang pangalan ng babae. At dagdag pa ng chairman kung ano ang ginagawa ng mga security guard, bakit sila nagpapasok ng manlalakaw. Sinabi ng babae na ang kanyang mga tauhan ay magkakasamang natulog. At sinabi pa niya na alam mong ang lahat ng CCTV ay naka-off diba. Pagkatapos ang makikita sa baba ang kanyang mga security guard at empleyado na walang malay. Pati ang mga gwardya ng gusali lahat wala ding malay. Kaya tumayo ang chairman at humarap sa babaeng assassin at galit na sinabing, ano ba ang pinagsasabi ng baliw na ito? Bago pa niya maipagpatuloy ang kanyang sinasabi, ay bigla siyang hinawakan sa kwelyo ng babaeng assassin at siya ay malakas na inihampas sa sahig. Pinilit niyang bumangon, ngunit hindi niya magawa dahil sa lakas ng babae. Gulat na gulat ang chairman, kaya tinanong niya kung sino siya at kung ano ang kasalanan niya. Habang ang babaeng assassin ay may kinukuha sa kanyang bulsa, sinabi nito sa chairman kung alam mo ba kung sino ang ginulo mo. Laking gulat ng chairman nang mapagtanto niyang ang tinutukoy ng babae ay ang ama ni Gian na kanyang binugbog sa gymnasium. Inilabas nito ang hawak niyang injection at sinabi niya na dapat ay papatayin kita, ngunit magpasalamat ka sa kanya, dahil nangako ako sa kanya na hindi napapatay kahit kailan. Takot na takot ang chairman nang maisip niya ang kanyang pagkakamali, kaya sinabi niya sa babae na patawarin siya. Ngunit walang pakialam sa kanya ang babae, at agad siyang tinusok nito sa leeg gamit ang hawak nitong injection. At sinabing sa halip na patayin kita mas mabuting matulog ka muna ng 3 taon. Hanggang sa makagraduate ang aming Gian. Kinaumagahan, sa apartment,
abala ang mag-asawa sa mga gawaing bahay. Habang si Jian ay paalis na upang pumasok sa school. Kaya nagpaalam na siya sa kanyang mga magulang, at sinabing pupunta na siya ng school, pero bago siya umalis ay lumingon siya sa kanyang mga magulang upang tingnan, kung okay lang sila. Nakita niya ang kanyang ama na mukhang malungkot at maraming benda sa kanyang mukha. Habang ang kanyang ina ay masayang binati siya at sinabing maging maganda sana ang araw niya sa school. Pagkatapos ay binati na rin siya ng kanyang ama at sinabing mag-iingat siya. Humingi ng tawad si Jian sa kanyang mga magulang at sinabi niyang dahil sa kanya. Ngunit bago pa niya maipagpatuloy ang kanyang sinasabi ay biglang nagsalita ang kanyang ina at sinabing huwag na siyang mag-alala sa maliit na bagay na iyon. Dahil ang kanyang ama at ina na ang bahala sa lahat. Kaya pumunta na siya sa school at huwag niya nang alalahanin iyon. Di maintindihan ni Jian kung ano ang ibig sabihin ng kanyang ina, habang ang kanyang ina ay mahinhin na tumawa. Hindi na siya nagtanong at umalis na upang pumasok sa school. Lumipat ang eksena sa Seoul International High School. Sa silid-aralan, makikita si Jian at Jin Sok na tahimik lang na nakaupo sa likod, habang si Ara ay patuloy na kinakausap ang kanyang kaibigan. Habang sila ay abala sa kanilang pag-uusap, tahimik lang silang pinagmamasdan ni Jian sa gilid. Napansin siya ni Ara na nakatitig sa kanila. Ngumiti si Ara at kinawayan ang ating bida. Kaya pa simpleng ngumiti rin ang ating bida at kumaway patungo kay Ara. Sa isip niya sa South Korea, ang mga magulang ay nakikialam, kahit sa maliit na bagay. Sa tingin niya ay hindi ito magiging madali. Sinabi ni Jin Sok sa kanya, kung narinig niya na ba ang balita. Hindi alam ni Jian, kaya tinanong niya ito kung ano yun. Kaya sinabi ni Jin Sok sa kanya, na ang tatay ni Woo Yang ay biglang nag-collapse. At ang kanilang kumpanya biglang bumagsak. Biglang nagulat si Jian nang marinig ang balita galing kay Jin Sok. Sa tingin ni Jin Sok ito ay na-stroke o di kaya ay inatake sa puso, ngunit hindi siya sigurado. Biglang naalala ni Jian ang sinabi ng kanyang ina na sila na ang bahala sa lahat, sa tingin niya ay may kinalaman dito ang kanyang mga magulang. Nililihis niya ang kanyang ulo, ayaw niyang isipin na may kinalaman ang kanyang mga magulang dito. At bigla siyang nilapitan ni Ara at tinawag sa kanyang pangalan. Tinanong siya kung may gagawin ba siya ngayon weekend. Biglang nagulat si Jian sa kanyang tanong, kaya sinabi niya kung ngayong weekend ba. Biglang nagsalita si Jin Sok, at sinabi niya kay Ara, kung kailangan pa ba natin siyang imbitahan. Hindi siya pinansin ni Ara, kaya sinabi ni Ara sa kay Jian na pumunta siya sa kanyang birthday party. Biglang nena si Jin Sok, dahil hindi siya pinansin ni Ara at kinailangan pang imbitahan si Jian. Hindi makapaniwala si Jian, dahil sa buong buhay niya ay ngayon lang may nag-imbita sa kanya sa isang birthday party. Kaya tinanong niya si Ara kung talaga bang birthday party. Kaya malakas na sinabi ni Ara na tama, ito ay birthday party ko, kaya pupunta ka, tama. Kaya sinabi ni Jian na oo, pupunta siya. Kaya nagpaalam na si Ara at sinabing ipapadala ko na lang sayo ang lokasyon. Pagkaalis ni Ara, tumingin sa kanya si Jin Sok, na may seryosong ekspresyon tila siya ay naiinggit sa kasikatan ng ating bida. Pagkatapos ay biglang pumasok si Woo Yang sa silid-aralan. Siya ay nagtataka, dahil nakita niya si Jian na nakaupo na sa dati niyang upuan. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad, biglang nagtanong si Ara kung kamusta na ang kanyang ama. Ngunit hindi ito pinansin ni Woo Yang at nagpatuloy lang siya sa kanyang paglalakad. Dumaan siya sa likod ng dalawa ni isa sa kanila ay walang nagsalita. Pinagmamasdan siya ni Jian mula sa malayo, habang papaupo siya sa dating inuupuan ni Jian. Makikita sa kanyang mukha ang pagkadismaya. Patuloy siyang tinitigan ni Jian ng may seryosong ekspresyon. Pagkatapos ng klase, mag-isa siyang naghihintay ng masasakyan pauwi. Tumingin siya sa gilid, nakita niyang napakatahimik ng kalsada. Naalala niya ang kanyang ama, dahil sa mga oras na ito ay sinusundo na siya nito, dahil nga sa hindi pa maganda ang pakiramdam ng kanyang ama. Ay naisipan niyang maglakad-lakad, habang naghihintay ng sasakyan, ngunit biglang dumating ang kanyang mga kaklase na naghihintay din ng masasakyan. Kumaway ang isang babae at binati siya nito kaya agad na tumingin si Jian sa kanila. Lumapit ang tatlo sa kanya at sinabi ng isang babae kung mag-isa lang ba siya at kung wala ba siyang ibang kasama. Biglang nakilala ni Jian ang tatlo, sa isip niya ito ang kanyang mga kaklase.
Kaya agad na tumugon si Gian ng oo, mag-isa lang siya at pauwi na siya. Niyaya siya ng kanyang mga kaklase, bakit hindi na lang siya sumama sa kanila, sama-sama silang sasakay ng bus. Ngumiti si Gian at pumayag na sumama sa kanila. Masayang ipinakilala ng babae ang kanyang sarili, siya si Shin Yuna, at ipinakilala na din niya ang kanyang mga kasama. Ang nakasalamin na si Boy Labo ay ipinakilala bilang si So Dongjun. At agad siyang binati nito. At ang sumunod ay ang kanyang best friend na si John Yeju. Sinabi ng dalaga na ikinagagalak kung makilala ka, talagang gusto ka naming makilala ng higit pa. Biglang nagulat si Gian, kaya tumugon si Gian sa kanila na ikinagagalak ko din kayong makilala. Pagkatapos tinanong ng dalaga ang ating bida kung saan siya nakatira. Sinabi ni Gian na nakatira siya sa Banpo Blue Tower. Laking gulat ng grupo nang malaman na nakatira siya sa pinakamahal na apartment sa lugar sa South Korea. Naguguluhan ang ating bida sa reaksyon ng kanyang mga kaklase. Sinabi ng dalaga na yon ang pinakamahal na apartment doon. Ipinaliwanag ni Gian na ang lugar ay pag-aari ng kanyang mga magulang. Humanga sa kanya ang dalaga at sinabi niya na dahil nasa parehong lugar ang kanilang akademya kaya maaari silang sumakay ng parehong bus. At biglang sinabi ng dalaga na may kamanghamanghang lugar ng tteokbokki sa harap mismo ng kanilang akademya, kaya tinanong niya ang lahat kung gusto ba nilang dumaan muna sila doon. Naguguluhan si Gian, hindi alam kung ano ang tteokbokki na kanilang sinasabi, habang ang dalawa sa kanyang likod ay masayang sinabi na hindi nila ito tatanggihan. Nakangiting sinabi ng dalaga kay Gian na magugustuhan niya ito, at maaari niya itong subukan. Lumipat ang eksena sa harapan ng isang simpleng Korean food restaurant. Sa loob makikita ang mga estudyante na masayang kumakain at nagkukwentuhan. Ang mesa ay puno ng masasarap na pagkain, at nagpapasalamat sila sa masarap na pagkain. Sinabi ng dalaga na ang tteokbokki dito ay ang pinakamahusay, at ang kanyang mga kaibigan ay sumang-ayon sa kanya. Habang ang dalaga ay tawang-tawa, habang pinagmamasdan ng kanyang best friend, na punong-puno ang bibig ng pagkain. Napansin niya si Gian, na tila namamangha sa mga pagkaing nasa kanyang harapan, kaya tinanong ito ng dalaga kung first time niya bang kumain ng pagkain na katulad nito. Na agad namang sinabi ni Gian ng hindi, sabay subaw ng pagkain sa kanyang bibig, biglang nanlaki ang kanyang mata. Kaya nagulat ang kanyang mga kasama, dahil sumigaw ito ng napakalakas, dahil naramdaman niya ang sobrang anghang ng pagkain. Kaya agad na inalok siya ng dalaga ng gatas upang matanggal ang anghang, habang ang kanyang best friend ay tawang-tawa sa kanya, pati ang lalaking nakasuot ng salamin ay di mapigilan na tumawa nang makita ang reaksyon ni Gian. Kaya agad na ininom ni Gian ang gatas na ibinigay sa kanya ng dalaga. Pagkatapos ay nagpasalamat siya sa dalaga, dahil gumaan ang kanyang pakiramdam. Sinabi ng kasama nilang babae na sa totoo lang ay nabigla siya, dahil hindi niya inaasahan na sasama siyang kumain kasama nila. Ipinaliwanag ng lalaking nakasalamin, na ang ibig nilang sabihin ay simula nang nag-transfer siya dito, ay lagi na siyang sama-sama kay Jin Sok, kaya akala nila ay kagaya siya ni Jin Sok. Kaya medyo nabigla ang ating bida sa sinabi ng lalaking nakasalamin. At sinabi ng dalaga na pare-parehas lang tayong nasa special class, pero naiiba tayo sa kanila. Kaya sinabi ni Gian, na hindi siya sigurado kung ano ang ibig niyang sabihin. Kaya mas mabuting ipaliwanag ito ng maayos. Bumaba ang tingin ng dalaga at tila nahihiya sa topic. Kaya sinabi ng dalaga na kung titingnan mo ang mga kaibigan ni Ara at ang grupo ni Jin Sok, kumpara sa kanila ay pakiramdam nila ay mababa sila. Ngunit mayabang na ipinagmamalaki ng best friend ng dalaga, na ang kanilang Yuna ay hindi kailanman nawala sa unang pwesto sa buong paaralan, hindi ba nakakamangha? Habang si Gian ay patuloy lang na nakikinig sa kanilang mga sinasabi, kaya ipinaliwanag ni Yuna, dahil ang iba ay pumunta ng abroad upang mag-aral ng kolehiyo, nakuha ko ang first place bilang default. Biglang namangha si Gian sa dalaga. Sa isip niya kung ang babaeng ito ay hindi kabilang sa alinman sa mga intel, ibig sabihin siya ay ordinaryong estudyante ng South Korea. Bigla silang napalingon ng makarinig sila ng boses mula sa kanilang likuran. Lumitaw ang isang grupo ng mga kalalakihan mula sa ibang paaralan at tinititigan sila ng may paghamak. Mayabang na sinabi ng isang lalaki na ang mga rich kid mula sa International High School ay tumambay sa kanilang pwesto. Kaya tumulo ang pawis sa mukha ng dalaga.
Tinitigan sila ni Gian na may seryoso at nalilitong ekspresyon. Sinabi ng mayabang na lalaki na ano ang kinain niyo, bakit dyan kayo nagpwesto, ang hirap na maghanap ng mauupuan. Basta-basta nyo na lang kukunin ang lugar ng mga karaniwang tao. Biglang natakot ang mga kasama ng ating bida. Napabuntong hininga si Gian nang makita ang mayayabang na nasa kanilang harapan. Biglang sumigaw ang isang mayabang na lalaki at sinabing kapag may nagtatanong sa inyo ay sumagot kayo. Tinitigan sila ng ating bida ng may seryosong ekspresyon. Kung nagustuhan mo ang video nato, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.